magtuloy-tuloy, let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito, God, na kung ano yung meron ka sa puso mo, ay yun din po ang nais mo para sa amin, God. Lord, when we talk about faithfulness, when we talk about your goodness, Lord, walang ibang lalabas kung hindi ang pangalan mo, Jesus. Dahil ikaw ang source ng kabutihan, ng pagpapala, ng biyaya, at kasaganan, Panginoon, na siyang aming ninanais, God. Marami pong salamat, God, at habang nananatili kami sa presensya mo, punuin mo kami ng iyong kabanalan, Panginoon, that this place, that this ground will be your holy ground, Panginoon. Lord, na maranasan namin that it will manifest the fire, Panginoon, na ibibigay mo sa amin. Thank you, Lord. We love you, Jesus. In Jesus' name, amen. Kanina po habang nakaupo ako doon, honestly, sobrang ramdam ko po ang init ng floor. Ewan ko po sa iba kung may magko-confirm nun, pero sobrang init po ng floor. Actually habang ngayon nararamdaman ko po, dumadali siya sa paa ko yung init. So kayo din, hingin ngayon, walang imposible, mararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Magmamanifest po yan. So sige, pag-usapan po natin ngayong umagang ito ay ang Who is the God who is living among us? Sino nga ba si God na nabubuhay na kasama natin? Ito po kasi ang mahirap, no? Kahapon parang nabanggit lang to ni Ate Janie. Ang ganda po talaga nung sinabi sa kanila nung sa inatenan nilang seminar, no. Minsan po kasi, yun nga, no, nakikita natin yung dapat maging reaction natin kay God until we forget, sino ba talaga kasi si God? No, bilang isang Kristiyano, dapat malinaw ito sa atin, no. Sino ba si God? Sa buhay natin. Kilala ko ba talaga si God? Baka kasi aware lang ako kung paano ako magre-respond. Pero hindi ko naman talaga kilala. Wala akong alam tungkol sa Panginoon at dapat ito po yung ating gagawin araw-araw. Sino ba talaga si God? So okay, punta po tayo sa Leviticus 11:44. Nandiyan na po ba tayo? Sabi dyan sa Leviticus 11:44a, may kasunod pa po yan eh. For I am the Lord your God. You must consecrate yourselves and be holy. Anong sumunod? Basahin nga na lahat. Because I am holy. Si Lord po ang nagsasabi niyan. No? Si God ang pinapakilala niya ang sarili niya that I am holy. No, for I am the Lord. Nagpapakilala siya, your God. No, you must consecrate yourselves and be holy because I am holy. Hindi po ito tema lang ng ating July. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. I am holy. So pag-usapan nga po natin, no, who is the God who is living among us? Ang atin pong pag-uusapan ay the God that is living among us. So pag-usapan natin, sabi dyan sa verse 9 na binasa natin, na, for I am the Lord your God. Yung dulo, I am holy. So punta po tayo dito sa Zephaniah 3:17. Parang bago lang to nalalabas tong mga librong to, no? Actually, kasi pag pinag-usapan talaga yung holiness about kay God the Father, Old Testament po talaga no? Old Testament po talaga tayo. So sige, punta po tayo sa Zephaniah 3:17. Sabi po dyan, for the Lord your God is living among you. He is a mighty Savior. He will take delight in you with gladness. May kasunod pa ba? With His love, He will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs. Last na yon. Okay. So pag binasa niyo po yung buong chapter na yan, yung chapter 3 ng Zephaniah, yan po yung time na itong mga taga-Jerusalem ay talagang mga pasaway, no? Mga nagre-rebelde. So, kung makikita niyo po doon, yung mismo sinasabi ng Panginoon, si God mismo ang nag-a-utter niyang mga words. Kapapanood ko ng impeachment, yung mga utterance ng Panginoon. So, yan. So, those are the utterances of God, no? Sinabi niya yan, that God uttered those words, those statements. At sa bandang huli nga, yan, sa verse 17 yan, sinasabi niya, kahit naman ganun kayo kaya matitigas ang ulo niyo, no? Sinasabi ng Lord, for the Lord your God is living among you. He is mighty Savior. He will take delight in you with gladness, with His love. He will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs. Kahit pa naging pasaway itong mga
taong ito, si God, ito pa rin siya. No? Ito pa rin siya. Sabi mo, ito si God. Ito si God, kasama natin siya araw-araw. So punta tayo doon sa the God who is living among us. Sino ba talaga si God na namumuhay na kasama natin? Ang number 1 point po natin siya is, He is a mighty Savior. Si God po, bilang Diyos, bilang makapangyarihan sa lahat. Naniniwala po ba kayo na ang Panginoon ang lumikha ng lahat? Baka ngayon di kayo naniniwala pa ha? Baka ngayon ang paniwala nyo pa rin ay ang Big Bang Theory. Na kaya nagkaroon tayo ng mundo dahil nagsalpukan niya malalaking bato at nagputukan niya mga bulkan na iyan. Baka yun pa rin ang paniwala natin. O baka may naniniwala pa rin sa inyo na ang tao ay galing sa unggoy. Tingnan niyo yung katabi nyo. Di ba hindi? Yan ang katabi mo ang magpapatunay na hindi tayo galing sa unggoy. No, 'di ba? Kaya mga Chinese na ginawang katawa-tawa ang mga Filipino, yung unggoy ay dinamitan daw ng barong at that's not good. Hindi tayo naniniwala dyan sa theory ni Charles Darwin na yan. Hindi po yan totoo. No, ang tao po ay nilikha ng Panginoon. Tayo po ay hiningahan ng Panginoon. The air that we breathe in and the air that we breathe out, galing yan kay Lord. No? So dapat ito malinaw sa atin, ang Panginoon ang lumikha sa akin. Kung tayo nilikha ng Panginoon, ito yung number 1 na dapat kilala natin ng Diyos. He is a mighty Savior. Sabi mo sa katabi mo, He is a mighty Savior. Marami pong tao ngayon ang yabang. Tanong mo ngayon katabi mo, mayabang ka? No? Maraming tao ngayon, ito na yung nilalakaran nila. At ito yung nakakalungkot, they are not aware na mayabang na sila. Si God, si Jesus ang Savior natin, pero lagi natin tingin sa sarili natin, tayo yung nagiging source, tayo yung nagliligtas, tayo yung magaling, tayo yung nagpo-provide, until we forget that Jesus, that God the Father is our mighty Savior. Kailan yung huling nangyari sa'yo na obviously, ikaw mismo masasabi mo na isave ka ng Lord? Meron ba? May instance ba? Sige nga, taas ng kamay nang alam niyo sa sarili niyang may moment sa buhay ko, si Lord talaga sinave niya ako. Meron ba? Di ba meron talaga? Kahit pa yan sitwasyon or like, alam mo yung parang, hello, eto na yun, nasa cliff na ako, pero si God talaga. Naalala ko noon, merong kaming kaibigan ni Pastor na nagkaroon ng problema sa work. Kasi parang napagkaisahan siya dun sa trabaho niya. And pumunta pa siya, naalala ko nun sa bahay namin, humihingi siya ng advice kay Pastor, ganyan. So until pinag-pray siya ni Pastor at yung lahat ng pangit na kwento sa kanya, lahat ng hindi tamang kwento sa kanya dun sa work, lahat yon nawala. And then ang maganda dun, yung ganong sitwasyon niya, napalitan pa ng favor. No? Bakit? Kasi our God is our mighty Savior. No, siya yung bahala sa atin. When we say Savior, pwede naman talaga it talks about salvation. Pero pwede natin siyang kuhanin literally dun sa konteksto na si God ay Savior talaga natin. Sa panahon na wala tayong kakainin, no? Takot na takot tayo. Bukas, alam niyo po, isang bagay po na sobrang hinahangaan ko kay Pastor. Noon po kasi nagsimula kaming maging mag-asawa, wala po kaming work talaga na permanent. Hindi pa po ako napapasok sa DepEd. Nagpakasal po kami, wala kaming ibang hawak, o wala kaming ibang pinagkakatiwalaan kundi ang Panginoon lang. So nung time po na yon, parang gabi yon, sabi ko kay Pastor, Daddy, wala na tayong bigas. Parang wala na tayong pagkain bukas. So ako bilang nanay, bilang babae, nag-aalala ako. Di ba ganun ang mga nanay, no? Nakakainin bukas. Gagawa tayo ng paraan, magte-text tayo, kung saan-saan tayo pupunta, magmamakaawa tayo. Pero nung gabi na yun, alam niyo po, sabi sa akin ni Pastor, okay lang yan, Mami, mag-relax ka lang, si Lord ang bahala. And true enough, si Lord talaga ang bahala. The next day, wala kaming tinext, wala kaming sinabihan na kahit na ano ng problema namin, the Lord provided. Because He is our Savior. He is our Savior. Our everyday, siya lagi ang nandiyan para sa atin. Meron nga kaming narinig na kwento nung last Sunday. Ako, nalulungkot ako. Actually, to the point na naiinis na nga ako eh. Alam mo yon,
Pero dumating yung point na hindi papayag ang Panginoon na ginaganito tayo, inaapi tayo. Huwag kang papayag. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang papayag na inaapi ka ng kaaway. Alam niyo po ba, even yung bullying, ako po, nire-review ko yan. Wala po yan sa deliverance, no? Pero I believe it's a spirit of bullying. I rebuke you in Jesus' name. Hindi tayo binubully ng tao, kung hindi mismo si Satan, binubully na tayo. Inaasar na niya na tayo, iniinis niya na tayo. So, huwag kayong papayag. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako papayag. Ito dapat kilala natin si God, that He is our Savior. So, any issues and conflicts, mga issues or conflicts ng buhay mo na naramdaman mo si Lord tumayo para sa'yo. May mga ganun po bang pangyayari? Na ipinagtatanggol talaga tayo ng Panginoon. Parang yung kwento ko nga po kagabi, yung sa prayer meeting, si Ate Wena po nagturo. So pagkatapos ni Ate Wena, so nag-share lang po ako ng kaunti. Alam niyo po ba, nakwento ko to, at alam din ni Ate Cynthia tong kwentong to sa school eh. So meron po kami doon, isa sa mga superior namin doon, sa grade level namin na ramdam ko talagang ayaw niya sa akin. Actually, kahit po yung na-promote ako ng teacher 2, si Ma'am Cynthia pa po nag-message sa akin nun eh. Yan, nagpasa ka ba ng papers mo? Pero yung superior ko na yun, hindi niya ako sinabihan. So parang sabi ko pa nga kay Ate Cynthia, okay lang, sa susunod na lang kasi wala pa naman akong masteral units, hindi ako nag-aaral, ganyan. Pero sabi niya, hindi, magpasa ka pa din. So, nung nagpasa na ako, tsaka lang niya ako minessage. So in short, basta ayaw niya sa akin. Lahat ng ideas ko, pag galing sa akin, ayaw niya. So natuwa lang po ako na nung Thursday yata yun, magkakakwentuhan kami. Siya mismo, sa bibig po niya mismo nagsabi, sa kanya ko narinig na, itong si Mayan dati, naku, pag nagsalita to, reklamador to, ganyan-ganyan, sabi niya gano'n sa akin. Pero ngayon, nung nagpa-meeting siya, kasi nagpa-meeting na po ako dahil president na nga po ako ng club namin, sabi niya, iba, napakamahinahon na magsalita. Ang ganda na ng mga sinasabi niya. Ganun talaga yung mga sinabi niya. Kaya parang lumaki yung tenga, coming from her talaga. Pero something like, nakikita ko kung paano tayo sinisave ng Lord, no? Hindi man tayo mag-effort, basta gawin lang natin yung alam natin na ito si God, then the Lord will save us. Siya yung magiging Savior natin. Remember bakit ganito si God? Sinasabi niya, siya mismo nagsabi, because I am holy. Gusto niya sa kanyang mga anak is maayos tayo. Tanungin mo yung katabi mo, maayos ka ba? No, He is mighty Savior. Ito yung kailangan nating makita. Alam niyo po, kung para maintindihan natin gaano ba ka-powerful, gaano ba talaga nagiging Savior si God. Remember the Red Sea. Ano nangyari sa Red Sea? Naging pula. Ano nangyari doon? Nahati siya. Nahati siya. Bakit siya nahati? Para makatawid yung mga Israelites. Kasi isa-save niya from Egypt na slave sila doon, very limited, wala na silang ibang kinain kundi sibuyas, kaya siguro mga amoy nila, may sibuyas na rin sila, and ayaw ng Lord yun. Kaya siguro sabi, ay siya, lumayas na kayo dyan sa Egypt at ito ang dadaanan nyo. Kasi kung tatawid sila sa dagat, naku po, makaabutan sila ng mga Egyptian. So, Red Sea, nahati, na-save. Ito, gusto kong maintindihan nyo to kung kayang maghati ng Diyos ng karagatan noon. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya rin niyang gawin yun para sa'yo. Punta ka ngayon sa wag. Masisira ang buhay mo. So, wag. Pero ganito ka-powerful yung Savior natin. Kaya dapat give all your trust to Him. Ano pa? Yung mga plagues na nangyari sa Egypt, no? Ang dami niyan. Sangkatutak na palaka, na balang. Balang ba yun? Yung like, mga pigsa, pinigsa, ang lahat ng parang ayoko no? So, lahat ito nangyari. Pero after this, anong nangyari, no? Yung pag-save pa rin sa Israelites, sa mga anak, sa mga tao ng Panginoon, yun pa rin yung focus ng Lord. I want to save these people. And it's the same thing na gustong mangyari ng Diyos sa ating lahat. He will still be our mighty
Savior. Ito kapatid ang tanong ko sa'yo. Anong sitwasyon mo ngayon? Anong pagkakataon ng buhay mo ngayon na gusto mong maranasan that God being your Savior? Kailangan mo yan. Tapikin mo ulit yan. Sa kabilang side naman, sabihin mo sa kanya, kailangan mo yan. No, kailangan mo yan. Huwag pong mangyayari na kaya tayo nagpupunta lang sa church kasi may kailangan lang tayo. Hindi po yun. Pupunta tayo sa church kasi alam natin that we will be meeting our mighty Savior sa church na ito. At tuturuan tayo niyan. Even yung pagkain po ng mga Israelites, no? Pinaulanan sila ng pugo, ng mana. Pinaulanan ng pugo. ng mana. So, pinaulanan sila ng pagkain nila. Ang simple lang ng instruction ng Lord, anong sabi sa kanila? Kumuha lang kayo ng kakainin nyo for this day. Pero nature ng mga tao, kumuha ng pang ano nila, pang grahams nila, halo nila sa boko salad nila. Hanggang 1 linggo na tong, tapos hanggang 1 linggo na tong dala ko. Ngayon nga lang ano ba? So, ano nangyari sa kinuha nila? Wala. Nasira, inamag, napakinabangan, hindi. Kasi nga, napakahalaga that if we know that our God is our mighty Savior, mahalaga din po that we follow, that we obey. No? Kaya minsan hindi natin maranasan, si Lord naman parang hindi naman dumarating sa buhay ko eh. Kasi nga, ito ang tanong, sumusunod ka ba? Nakikinig ka ba? Inuuna mo ba siya? O inuuna mo yung pag-aalala tsaka na ang Lord? Mas masarap mag-alala. Gusto ko yung na-stress ako. Gusto ko yung pinapawisan ako sa sobrang stress. No? Huwag ganun. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Unahin natin ang Panginoon. Maniwala kayo sa akin. Unahin po natin ang Panginoon because He is our mighty Savior. Actually, ito pong pagiging presidente ko ng club, ayoko po talaga nito. So, nung kinausap ako, kasi ang botohan po sa amin, parang pipili ng 3 representative sa grade nyo, tapos yung mga teachers, pipili ng 3, boboto sila. So, kung sino may pinakamaraming boto, siya yung president. Pangalawang marami, siya yung vice president. So, ganun po yung election sa amin. So, nung time na yun, kinakausap ako ng master teacher ko, tsaka yung dating auditor ng club, sabi ko, wag ako, ang dami ko nang ganap sa buhay. Sabi ko, so naglitanya ako ng mga pinaggagawa ko. Sabi ko, wag na ako, wala akong time para dyan. But then the Lord is telling me, ito po totoo talaga to, sinasabi ng Lord sa akin, tanggapin mo yan. You will be the president. Yun po talaga yung sinasabi sa akin ng Lord. So sabi ko, Lord, hindi ko yun kaya. So eto na, paulit-ulit yan. Take it, you will be the president. Nung lumabas ang result, vice president ako. Sabi ko, oh Lord, vice president ako Ang word pa rin ng Lord sa akin, you will be the president. So wala na ako magagawa until okay kami. Actually, super close kami ng president talaga. Mga ideas namin, pareho kami. Until nagulat ako, biglang ayaw na niya. Mag-resign na daw siya. Sabi ko, uy, wag kang mag-resign. Pag nag-resign ka, alam mo na mangyayari dyan. Ma'am, hindi talaga. Tapos lahat kami, kino-convince namin siya. Parang alam niyo, nakita ko talaga yung story ni Moses doon sa Pharaoh, na talagang inaalaw ng God na tumigas yung puso ng Pharaoh at ginagawa ng Lord lahat ng mga dapat gawin. So, at that time, yun yung Bible reading ko. Sabi ko, Lord, bakit ako? Why me? So, yun na po yung nangyari. Naging president nga po ako. Kaya sabi ko, Lord, since ito yung word mo sa akin simula pa lang, maniniwala ako. At kung ito yung dito mo ako nilagay, you will be my Savior. Sabi ko sa kanya, you will save me from everything. Kung ano man yung mga conflict na yan, ayoko pong madamay doon. And maganda naman po yung nangyayari ngayon. So there, in obedience talaga, doon natin mas makikita natin ang Panginoon. Talungin mo ulit yung katabi mo, sumusunod ka ba? Baka po kasi yung katigasan ng ulo natin, yan na nagkukos sa atin para hindi natin makita na ang Panginoon ay Savior natin. Na sa buhay Kristiyano po natin, dapat malinaw sa atin kung gaano natin kakilala ang Diyos. Punta tayo po sa Psalm 91. Psalm 91 verse, ang dami nito, hanggang 16 to. Sabi dito, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Yun, gusto ko yun. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection.
Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Amen. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near your home. Verse 11. Ano yung verse 11? Basahin na lahat. Amen. Verse 12, they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. Ito yung sinabi ng demon kay Jesus, naalala niyo yung temptation. Then, verse 13, you will trample upon lions and cobras. Ooh. You will crush fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. And verse 16, I will reward them with a long life and give them my salvation. Napakaganda po nito. Ito pa lang, it speaks a lot about God being our Savior. You know, He is our mighty Savior. Kung kaya niyo yan, i-type ninyo, lagay niyo sa bahay niyo. Everyday mare-remind kayo, Lord, you will protect me. Lord, you are my shelter. Lord, you are the mighty wings that will protect me and cover me. Ang sarap nun. Be reminded that you have a mighty Savior. Sabihin natin lahat, Lord, sabihin mo, Lord, kaya natin to. Kaya natin talaga pagkasama natin si Lord. And isa pa, sa Psalms 121. Sabi sa Psalm 121, I look up to the mountains. Does my help come from there? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let you stumble. The one who watches over you will not slumber. Indeed, He who watches over Israel never slumbers or sleeps. Dito po galing yung kanta ni Gary Valenciano, no? Na hindi natutulog ang Diyos. The Lord Himself watches over you. The Lord stands beside you as your protective shade. The sun will not harm you by day, nor the moon at night. The Lord keeps you from all harm and watches over your life. Verse 8. Everybody. Both now and forever. Gustong-gusto yung kanta ng ano eh. Ano nga yan? Air Supply. Buti pa yung Air Supply, naalala niyo yung lyrics ng song nila. Nasa Bible yun, no? Si Lord, titingnan niya tayo now and forever. So, just sit back and relax. Si Lord ang bahala. Sabihin nga natin to, malakas. Sabihin natin, si Lord ang bahala. Yan ang dalin mo pag uwi mo, ha? Si Lord ang bahala. Okay, number 2. So, tatandaan natin, ha? Kayang-kaya tayong ingatan ng ating banal na Diyos. Si Lord ang bahala. Number 2 ay, He will take delight in you with gladness. Actually, ito pong delight, no? Pag tinignan niyo yung meaning niya sa Tagalog, ang Tagalog din yan is galak, tuwa, gano'n. No? So, sabi ko nga, grabe si Lord. Matutuwa na siya. Natutuwa na siya sa akin with nagaglad pa siya. Alam mo yung parang, Lord, siguro yung tip, nakikita ko talaga kagabi, habang binabasa ko to, yung sa sobrang tuwa ng Lord, yung talagang tumatalon na siya. Pag, alam mo, sige, Lord, ganun ba talaga pag makikita mo ko? Yung sobrang tuwa ka talaga sa akin, Lord. Yung sobrang delight ka na, tapos with gladness ka pa. Alam, to the highest level talaga, ang sarap nun. Sabi mo, ang sarap kaya nun. No? Ano pa man ang ginawa natin dati, no nakaraan, kahapon, if nagiging totoo tayo sa Lord, magiging okay ang lahat sa ating Panginoon. Ito po kasi ang problema natin. Naalala ko po, no, ako po ay nasa Catholic pa.
okay po ako, mabait po ako pag nasa church. At pag nagsimba ako, actually sa Catholic po, 1 oras lang ang simba, no? Naalala ko yung interview ni Angelo De Leon, napanood niyo ba yun? Sabi niya dun, in-invite siya nung kaibigan niya, sabi niya, ba't ang tagal ng service niyo? Talaga ba? 2 hours? Ano ginagawa niyo dun? So parang ganun yung tanong niya dun sa kaibigan niya. Tapos yung kaibigan naman daw niya, ganun talaga. Siyempre, kasi kailangan mo makinig, ganun. Pero hindi, ang tagal 2 hours. Paulit-ulit daw siya na gano'n. Talaga ba? 2 hours? Ang tagal nun. So, paulit-ulit siya. So, tayo po, ito sana yung maintindihan natin. Kung Catholic tayo at dito na po tayo nag-church sa Born Again Christian, wag pong mangyari na yung gawin natin nung dati tayo, ay ganun pa rin tayo. So, noon po kasi pag nasa church lang ako, tsaka lang ako mabait Tsaka ako nakakalimutan yung mga pinaggagawa kong kalokohan. Paglabas ko ng simbahan, pag uwi ko ng bahay, back to the ball game ulit ako. Ganun ulit. Bisyo-bisyo, inom-inom, tawa-tawa, nood-nood, ganun pa rin. As the same. Naging mabait lang ako for 1 hour. Nakaramdam lang ako ng banal ako for 1 hour. Then after nun, wala na. Balik na ulit sa dati. So, tayo po, kung gusto nating maramdaman yan, that God is being delighted with us, natutuwa sa atin ng Panginoon, bigyan natin ng reason si God para matuwa siya sa atin. Tanong mo yung katabi mo, ano yung reason mo ngayon para matuwa sa si God? Ano yung ginagawa mo ngayon sa buhay mo na alam mo that God is taking delight in you, na natutuwa ang Panginoon. At every time makita niya, tumingin siya, halimbawa, si Naris, nakakatuwa tong batang to. Talaga naman, no? Itong batang to, palakain. Kahit sa magpunta, lagi may palaka. So, pag tumingin si Lord, itong si Pastor, nakakatuwa to si Pastor. Yung mga joke niya, natatawa ako. Hanep, mga joke ni Pastor, napapatawa niya si God. Nak-nak pa lang, pogi na. Wala pa yung kasunod. I mean, He will take delight in you with gladness. But people, wag nating kakalimutan na kung bakit natutuwa si God sa atin, may dahilan. Hindi siya matutuwa sa atin kung patuloy tayo sa ginagawa natin. Kung patuloy tayo sa pagkukwento ng mga bagay-bagay na hindi totoo. No? Pagpatuloy tayo sa pagiging walwal natin, no? Di ko alam, actually wala pong alam dun sa term na walwal na yan. Doon nagtatanong ako, para bang, yung inom-inom, ganun, saya-saya na lang. Parang, alam nyo po ba, biblically speaking, yan po yung sinasabi ng mga pagans. Sama po ba pagans, no? Na, sige, magsaya tayo ngayon kasi bukas mamamatay din naman tayo Huwag pong ganun ang isang Kristiyano. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako ganun. Hindi tayo ganun, ha? Kung ito, sinasabi ng word ng Lord dito mismo sa Zephaniah na itong sinasabi, ito yung tinitake note dun sa Lord na living among us. Hindi po dyan yan natatapos. Hindi po ibig sabihin na kahit anong ginagawa natin, natutuwa ang Panginoon. Kailangan nating seryosohin. Kailangan nating mag-seryoso. Ako po, praise God, nung ako po yung nagpunta na ng Christian church, una ko po kasing church ay sa Cainta. Gawa ng mga estudyante ko po. Nagturo po kasi ako sa isang Christian school. So ito po mga estudyante namin na to ang nag-invite sa amin. So pati po yung isa kong kaibigan na ngayon ay nasa CSB Taytay naman. Tapos yung isa naman ay nasa CCF, nag-church. So lahat kaming 3 magkakaibigan, ay naging Christian naman. Tapos yung isang friend namin na lalaki, si Sir Gilbert, siya lang yung Christian sa amin that time. At siya yung kaibigan ko na nag-advise sa akin na kung magpe-pray ka ng husband, pag-pray mo na dapat Christian. Sabi niya, kung gusto mong maging mapangasawa, pastor, pag-pray mo. Lord, gusto ko mapangasawa, pastor. Di ko naman alam na siya pala yun. Sana pala naging specific, joke lang. Pero sabi niya, wag. Joke yun. May kurot na naman ako dito mamaya. Sabi niya sa akin, maging specific ka sa part na yun, pero wag mo lagyan ng pangalan. Sabi niya ganun sa akin. Si Lord ang mababahala sa'yo. So, isa yun. Kaya mahalaga po talaga that you have a Christian friend. Maniwala kayo sa akin. It's important that you have Christian friend.
Hanggang ngayon po magkaibigan kami kasi ninong nga yun nila rin eh. Pero syempre, ito nga yung ina-advise na dapat kung may close friend ka, hindi opposite sex, hindi dapat babae ako ang very close friend ko, lalaki. Pero friend kami. Yun nga lang, hindi kami very close. Pero magkaibigan talaga kami. So yan. So siya yun. Siya yung isa sa mga kaibigan ko na nagturo sa akin na ganito. Naalala ko noon, may time pa na, hindi pa ako nag-church eh, pero magkaibigan na kami. Pupunta siya sa bahay namin, nagiinom ako. So parang, may ganun pala talaga, no? Darating siya sa bahay, yung kaibigan ko na yon, pero sobra yung yung conviction that time. Hiyang-hiya talaga ako. Parang, oh my goodness. Kasi alam ko na sinishare niya ako kung bakit siya dumarating sa bahay din namin. Nagsishare siya sa akin, ganyan. Hindi niya ako in-invite sa church niya. He is telling me na, mag-Bible study ka. Kung nagba-Bible study ka, ituloy mo yan. Kung may church na pinupunta ka, ituloy mo yan. Ganon yung conversation namin. At every time darating siya sa bahay na nakikita niyang may iniinom ako, nahihiya talaga ako. And I believe that's from the Lord, no? Dahil ang gusto ng Lord, gusto niyang matuwa sa akin. Kaya nagpapadala siya ng mga tao na mararamdaman kong, oops, mali na yung ginagawa ko, hindi na to tama. Pero hindi pa po ako nag-church sa CSB noon. Nagba-Bible study pa lang ako dun sa school na pinapasukan ko. So, kailangan po nating maintindihan. Kung gusto nating matuwa ang Lord, give Him reasons para matuwa siya sa atin. Give Him reasons. Punta tayo po sa Psalms 37 verse 4. So sabi dyan, take delight in the Lord and He will give you your heart's desires. Ang sabi dito, take delight in the Lord and He will give you your heart's desires. Kung si Lord natutuwa sa atin, dapat same thing din tayo, no? Natutuwa din tayo sa kung ano man yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Pero ito yung pinakamaganda eh. He will give you your heart's desires. Sinong crush mo ngayon, ibibigay sa'yo ni Lord yan. Char lang. Hindi yung totoo. Wena, hindi yung totoo. Mag-pray ka lang. Mag-pray ka muna. Sabi ni Wena, may pag-asa na sana ako. Kala ko, susuportahan ako ni Pastora, hindi pala. So, ano yung mga desire ng heart mo? Diba, naalala ko doon si Lorraine, sabi niya sa akin, Mami, alam niyo po ba pinagpe-pray ko kay God? Yung pong pag may binili tayo, hindi po natin titingnan yung tag price niya. Bibili na lang po natin kasi may pambili tayo. Ang sarap na you have a daughter, kasama mo sa bahay, tapos yun yung prayer niya. Hindi po dahil gusto niya maging maluho yung buhay namin, pero she is putting her trust fully to the Lord, na Lord, one day, mangyayari po yun sa amin. Actually, na-experience namin yun one day. Naalala mo yung anak, napunta tayo sa Santa Lucia. Binigyan ko siya ng pera. Kasi bago siya bumili ng bagay, Mami, okay lang po ba to? Tapos sabihin yung presyo. Eko, okay lang. Kasi nga hanggang 100 pesos lang siya. Hanggang ngayon, hanggang 100 pesos lang. Minsan may nakikita siyang makeup, 240, ganyan. Mami, okay lang po ba to? Sabi ko sa kanya, okay lang. So, nung time na yon, may time na nagpunta kami ng Santa Lucia, nakakuha ko ng bonus. Nagpunta kaming dalawa. Binigyan ko siya ng 1,000. Tapos sabi niya, parang yun ata yung may bali pa sa paa si Pastor. So, kaya hindi siya kasama, kaming dalawa lang. So, binigyan ko siya ng 1,000. Sabi niya, Mami, ano po to? Bilhin mo kung ano yung gusto mo. Talaga po, Mami? Bumilig yung mata niya. Oh, sige, 1,000 sa iyan. So, eto na, kuha siya. Kunuha na niya, pupunta pa rin siya sa akin, Mami, okay po ba to? 240. Anak, kaya nga kita binigyan ng pera. Bilhin mo nga. Kung kayang bayaran ng pera mo, edi bilhin mo. So, tuwan-tuwa siya that day na na-experience namin for a very short period of time na bumili siya without, yung parang nagdadalawang isip siya, bibilin ko ba to o hindi? Hindi eh. Sabi ko sa kanya, say yung 1,000, bilhin mo kung ano yung gusto mo. So, na-experience namin yun for a short period of time. And in Jesus' name, mangyari din sa ating lahat yon, no? Kasi sino po, totoo to, lalo sa mga nanay. Minsan bibili tayo, tatanong, magkano? Ay, wag na. Parang kahapon, magkausap kami ni Pastor. Sabi ko, Daddy, malapit na yung birthday mo, ganito, punta tayo sa Jollibee, mag-inquire tayo, ganyan. So, sabi ko, Daddy, siguro more or less, eto na nga po, pakinggan niyo muna yung dulo. So sabi ko, siguro mga Daddy, mga 20 to 25K, dapat meron tayong backup dyan na pera. Sabi niya, ha? Ganong kalaki yun? Sabi ko, Jollibee yun eh. Sabi niya, kala ko 5,000 lang. Sabi ko, ay siya, mag-Vikings na lang tayong tatlo.
nakikipag-bargain pa rin ako sa kanya. Gusto mo itong venue na to, ganyan. Siyempre, 50 years old eh. Mukat-mukat yung ending. Wag na, mami. Kumain na lang tayo sa bahay. Alam mo, minsan yung, kasi, honestly speaking, ang laki din naman talaga nung 20 to 25,000, no? So, kaya, nung sinasabi ko sa kanya, ito yung mga possible na pwede natin gastusin. Biglang ayaw na niya, wag na daw. So, someday, or somehow, that our prayer will happen talaga na pag may dinesisyonan tayo, hindi na natin ko consider yung budget natin. Kasi si Lord talagang binubuhusan na tayo ng so much until we overflow at mangyayari yon. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari yun. Mangyayari yon. Kung yan ang heart's desire mo, and you are taking delight kay God, and the Lord is also taking delight in you, natutuwa ang Panginoon sa iyo because you are giving God reasons para matuwa siya sa atin, then I assure you, sabi sa Bible yan, He will give the desires of your heart. So, mangyayari yon. Sabihin mo, mangyayari yon. In Jesus' name. So, dyan lang po tayo. Then, punta tayo sa Psalms 147, verse 11. Sabi dyan, no, the Lord's delight is in those who fear Him, those who put their hope in His unfailing love. O eto may sinasabi dito yun daw delight ng Lord ay nandun sa mga taong na takot sa Kanya, fear Him. Hindi po to takot na nanginginig sa takot hindi po yun yung fear Him. Ito yung mga pagkakataon ng buhay natin na nagkakaroon tayo ng conviction na gawin yung mga mali. And then those who put their hope in His unfailing love. So, simple lang. Gusto mong matuwa ang Panginoon sa'yo? Bigyan mo pa rin siya ng dahilan para matuwa sa'yo. As simple as that. So, ngayon, kung i-analyze mo yung buhay mo, ano ba yung mga ginagawa ko na natutuwa ang Panginoon sa akin? Kahapon nga po yung prayer request ni Ate Jane, and I hope maging prayer din natin itong lahat, that she's hoping to have a campus ministry sa school nila. Kasi may mga dati siyang estudyante dun sa dating school na pinapasukan niya na ngayon nasa Apahasa na at natutuwa siya kasi nag-church na din. So parang sabi nga niya sa amin kagabi, ate, kung magkakaroon ng ganito, may mga itatap na po akong estudyante na mag-spearhead or magiging leader na dun sa campus ministry. And that would be so happy. Na alam mo na yung heart na yon, yung hope na yon, yung plans na yon is something that would God, na magiging delighted si God sa mga plans na yon at hindi pwedeng hindi mag-prosper yon. Kaya sabi ko sa kanya, in Jesus' name, mangyari yan. No? Kung dumating man yung time na, halimbawa, she has to leave the Apahasa kasi magpa-public school siya or whatever, at least may nasimula na gawain doon at magpapatuloy yon. Yun yung magiging inheritance mo eh. Yun yung magiging pamana mo sa mga henerasyon na ito. And that's good. No? He will take delight in you with gladness. Ano yung mga plano mo? Ano yung mga iniisip mo ngayong gagawin mo na alam mong makakakuha ka ng favor from the Lord at matutuwa si Lord sa iyo? So sabihin mo sa katabi mo, mag-isip ka na. Aabangan kita sa kanto. Tinakot no? So yan, so dahil banal po ang ating Diyos, wala pong duda na mahal niya tayo. No? Ang kabanalan ng Panginoon will also draw us to Him na talagang mahalin niya tayo. So pero mahalaga po sa Panginoon ang relasyon natin sa Kanya. Ito po people hindi po sapat na nandito lang tayo sa church. Ang salvation po personal. Gusto mong matuwa ang Panginoon sa iyo, personal yan. Hindi pwedeng ikaw lang o hindi pwedeng yung asawa mo. Ibig sabihin, hindi pwede sa asawa mo ikaw aasa o sa anak mo ikaw aasa o sa kapitbahay mo ikaw aasa. Kailangan mong tayuan ng iyong pananampalataya hanggat matuwa at makuha mo yung puso ng Panginoon para sa iyo. So gusto po nating maging maayos tayo sa Diyos. Dapat po maayos tayo sa ating relasyon sa Diyos, sa mga tao sa paligid natin. At sa mga taong nilalagay at ilalagay ng Lord sa buhay natin. Naalala ko kagabi, nabanggit ko to sa prayer meeting, sabi ko alam niyo po ang mahirap kasi, Kristiyano tayo. Tapos, naririnig ng kapitbahay natin, nag-aaway-away tayo. Naalala ko to, sabi ni Pastor Hiram, ang hirap no? May Jesus ka.
Nag-aaway kayo. So, ibig bang sabihin, yung mga Jesus nag-aaway? Hindi. Dapat hindi. Sabi mo sa katabi mo, dapat hindi. Dapat tayo po ay nagiging source ng hope ng mga tao sa labas. Dapat po tayo ang nagiging source ng peace ng mga tao sa labas. No? Tayo po ang nagiging source ng love ng mga tao sa labas. It's so hard na maging masayang Panginoon sa atin kung tayo sa loob ng bahay pare-parehong Kristiyano, pare-parehong nakakakilala sa Diyos, pero tayo-tayo rin na nagkakagatan, tayo-tayo rin na nag-aaway. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Wag ganon. Tapos magtataka tayo, ba't ang bigat ng buhay? Ba't parang hindi natatapos yung problema namin? May matatapos yung isa, may darating na naman na isa. No? Wag nating hayaan na tayo yung magiging daluyan ng pag-aaway, ng kaguluhan sa bahay. Sabi po, no, isa sa mga fruits of the Holy Spirit, self-control. Kung hindi mo makontrol ang sarili mo, lumabas ka. Halimbawa, sa isang sitwasyon na ganyan, ang ingay-ingay, ang gulo-gulo, labas. Labas. Labas, in Jesus' name. Labas ka. Tanggalin mo yung sarili mo dun sa sitwasyon na yon. Kasi that's part na magiging, yung self-control mo, kailangan mo ulit ayusin. O pag okay na, tsaka ka bumalik, mag-usap kayo. Hindi kailangan nagsisigawan, mga kapatid. Kami ni Pastor minsan lang, may mga time. Pero, bihirang-bihira naman yun. Siguro mga twice a week. Bihirang-bihira naman. Ang away namin yan, pagka medyo nagkainisan, tahimik na. Tapos mga 2 weeks walang pansinan. Kahit pala nasa church, akala nyo, sesena. Hindi, joke lang yan. So, I mean, joke ka lang, char. So, di yun totoo. So, I mean, people, baka may kailangan pa tayong ayusin. No? Holiness na ito. Take this opportunity na baguhin na natin. Kung may narinig kayong nakakainis na salita, pag-pray nyo agad. Lord, ayoko na narinig ko, na-offend po ako. Lord, this is not me anymore. Tulungan mo ako, tanggalin nyo po itong inis ko sa heart ko. Huwag po tayo ang pagsisimulan ng away. Alam niyo po kung bakit nangyayari yon? Kasi minsan normal na mag-aaway. Kaya yung mga tao sa loob ng bahay, hindi na siya napagpe-pray. Kasi nga, feeling nila, normal na lang. Normal naman talagang ganyan, may conflict, nag-aaway. Kaya instead of praying for that, na maayos yon until mawin natin yung heart ng God, matuwa siya sa atin, hindi na natin nagagawa. Kasi nga, normal na. No? Baka nga hindi na yun hindi na yun ipe-prayer request. Kasi nga, normal na yun. Ganyan kasi ugali niya, kaya lagi kami nag-aaway. Hindi po. Hindi po yun normal. Our God is a God of peace. Siya po yung source ng kapayapaan. Kaya dapat, sa loob ng bahay natin, may kapayapaan. May peace ba sa bahay niyo? Meron po, ang dami. Ipis. Ipis pala, hindi peace, hindi kapayapaan. No? So please, in Jesus' name, wala pong taga-CSB na mamamarkahan o magiging markado sa mga tao na palaaway. Wala pong taga-CSB Binangonan na mamarkahan ng mga tao na hindi okay ang ating pagsasalita. In Jesus' name, wala pong ganon. Sabihin natin, in Jesus' name, wala sa CSB nun. Wala po dapat, ha? Wala po dapat. So, kagalakan ng Lord ang mahalin tayo, ang paglingkuran tayo at makinig ang anumang idulog natin sa Kanya. Nais po ng Panginoon yan, no? Pinapakinggan niya tayo palagi. Pero lagi niyang hanapin ang puso mo. Kumusta ang puso mo? Kumusta si God sa heart mo? No? Huwag mangyari na punong-puno na tayo ng pag-aalala. Na araw-araw ng buhay natin, pag-aalala na lang ang meron tayo. Ako po nito, recently po medyo na-stress talaga ako. Kasi po ay nakaschedule po ako ng comprehensive exam. So nag-aaral po kasi ako, di ba ngayon, alam ni Ate Cynthia yan kasi napagdaanan din ni Ate Cynthia yan, nakagraduate na siya dyan. So naka-schedule po ako on August 8. So, I have 12 topics na kailangang aralin, basahin, i-memorize. Kasi ang comprehensive exam po talagang
i-explain mo siya, kaya nga comprehensive. No? Anong pagkaintindi mo? So, talaga na-stress po ako ngayon. Medyo stress po talaga, kaya yung sikmura ako sumasakit, no? For 2 weeks na to. So, kaya ang prayer request ko kagabi, in Jesus' name. At ayoko rin naman sabi ko nga kay Lord, ayoko naman mangyari na mawala tong sakit na to after ko pa kumuha ng exam. Lord, ngayon na, mawala na to. Mag-relax ang isip ko, magtiwala ako sa Panginoon. Kaya alam niyo ba, habang tinuturo ko to, or habang ginagawa ko to para ituro sa inyo, ako na po ang unang binubugbog ng Panginoon. Anak, ano ka ba? Asan ang tiwala mo? Ganyan. So, kaya ngayon, kailangan natin ayusin talaga. No? Kasi kung hindi po tayo mag-aayos, may stress tayo, magkakasakit po tayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magkakasakit. Dahil sa stress. Wag po yan. Wag natin payagan. Okay. Number 3 is He will calm your fears. Kalma lang. Sabi mo sa katabi mo, kalma lang. So, siya po si God, no? Sinabi niya kanina, I am holy. Siya po yung God na kasama natin araw-araw. Sabi yan sa Zephaniah 3:17. The Lord, for the Lord your God is living among you. No? Siya po yan. He will calm your fear. Sabi po sa Philippians 4, punta po tayo dyan. Philippians 4 verses 6 to 7, sabi dyan, don't worry about anything. Instead, anong sabi? Okay, tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ang ganda po, no? Ang ganda ng sinasabi dyan sa Philippians 4, 6 to 7. Actually, gamit na gamit po to sa prayer meeting pag may mga nagtuturo about prayer. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Pero ata sa NLT may term na to live a quiet life. Alam niyo po, hangarin po natin na ang buhay natin ay maging tahimik na lamang. Kami po ni Pastor ngayon, siguro dahil sa edad na din, hindi na po kami masyadong nagpapabida-bida, mga pabibo-bibong ganyan. May nag-uusapan nga kami kahapon, sabi ko, okay na ako, di. Hayaan mo na sila. Mas masaya yung tahimik na lang yung buhay natin. Totoo yun. Kasi pag nakialam ka pa, pag alam mo yun, kung hindi mo problema, hindi ka kasali, people, don't involve yourselves. Ako po ngayon, pag may mga ganyan usapin sa school, prayer ang ino-offer ko na lang. Pero para makialam pa ako, sumausaw pa ako sa issue, ayoko na, meron akong co-teacher, umagang-umaga pa, huy, alam mo ba, may dala pang kape yun, ha? Gusto kong sabihin, huy, lumalamig na yung kape mo. Gana, Pero sa isip-isip ko, Lord, tanggalin mo lahat ng mga yung dumidikit sa utak ko ng mga salita, ayoko nun. Prayer ko talaga yun. Kasi di ko naman siya pwedeng sabi, malis ka dito, ayoko na chismis, umaga-umaga. Wag naman ganon, syempre, di ma-connection mo pa rin naman. Parang, okay. Pero pag alis niya, wala na. Dead man. Turo pa rin. Minsan nga, nagtuturo ako sa kaligitnaan ng turo, huy, alam mo ba? Oh my goodness. Alam mo yun? Yung parang kahit ayaw mo siyang labihin, ay siya, sige yan. Sige, kuha ng papel. Mapapasit work na lang ulit yung mga bata na, nagtuturo pa si ma'am, ba't sit work agad kami? Minsan may mga ganun talaga, no? Pero, honestly, being 46 years old, na marami na rin po akong nararamdaman sa katawan ko, yung mga gumagalaw na kortina, iba na pala na yung bolang kristal ko. But anyways, hindi po yung totoo. Pero, talagang pipiliin mo na lang na mas kalmadong buhay. No? Na hindi ka na nakikialam sa mga bagay-bagay. At kahit kayo, no, kahit dito sa church, pag may mga kwentong ganyan, nakikinig lang ako. Pero para i-confront pa or what, hindi na. Ang prayer ko lagi, Lord, direkta kayo po ang magpadala ng mga salita na maririnig niya. Na hindi na ako may involved. Kasi may mga time po noon na ang issue sa amin ay kami ay controlling, nakikialam daw kami, ganyan. So, para wala na lang issue ng pakikialam, si Lord direkta. Pag may nalaman akong issue, may nalaman akong pangyayari, Lord, kayo na po ang bahala. Mangusap po kayo sa taong ito. Hindi po ako magsasalita, kayo po ang marinig niya. Minsan kasi,
baka mamali talaga ng pagkaintindi pag ako yung nagsalita. Kaya minsan, pag may kausap ako, sabi po kasi ni Lord, wala na akong magagawa, si Lord na nagsabi dun eh. Sabi po kasi ni Lord, siya daw po talaga eh. Sabi po ni Lord, kami daw po talagang dalawa eh. Pero may nangyari talaga sa akin ganyan. Alam mo, sabi ko, gagawin ko. Si Lord pala nagsabi. Bahala ka na. Tapos nag-break sila. But anyways, so yan, totoo, pag sinabihan niyo po akong, sabi kasi ni Lord, wala akong magagawa. Sabi pala ni Lord yan eh. Basta sasabihin ko na lang, pag-pray mo lang. Pray ka lang. So sige, punta tayo sa Isaiah 41, verse 10. Sabi dyan, don't be afraid, for I am with you. Sino nagsasalita dito? Si Mary, hindi, si God. Don't be discouraged, for I am your God. I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. May kasunod pa ba yan? Wala na. So, ito po, no, ang dami-daming pangako ng Panginoon. Ang dami-daming pangako ng Panginoon. Pero mas naniniwala tayo sa mga vloggers. No? Mas naniniwala tayo sa mga, sa mga memes, sa mga reels na hindi naman biblical truth. Basta naniniwala tayo doon. Sabihin mo pa, may mga magsasabi pa, huy, alam mo ba, yung palang dahon ng mekekekwe, nakakagamot pala. Ha? Ito nga, may co-teacher ako, nagkakasakit, sakit daw ng tiyan. Di syempre ako naman, ang in-advise ko, yung nireseta sa akin ng doktor. Sabi ko, ma'am, try mo to. Yung mga co-teacher ko, ano nga yun, yung mansanilya, ano yun? Tapos may iniinom pa, yung iniinom na, hindi, parang pang matanda rin. basta pang matanda yung gamot. Basta may something like may mansanilya pa, ganun. Sabi ko, huy, bang tanda ng mga gamot nyo. Huwag nyo yung advice ng ganun. Ang tanda na may alcamporado, something like that, may narinig pa ako. Sabi ko, ang tanda ng mga gamot nyo, huwag yan. May gamot ako, yung Algina. Sabi ko sa kanya na inumin mo. So, praise God naman, kumalma yung tiyan niya kasi nag-a-acid nga din. Kaya nung kinumusta ko siya, nagpunta din daw siya sa doktor. Sabi ko, bakit sumakit ba? Hindi na, ma'am, kasi pinag-pray ko din. Sa harap pa ng mga co-teachers ko, pinag-pray ko siya. Pagka-pray ko, ito mga etchosera kong mga bubwit sa paligid. Lalawayan ko. Ako naman, praise God, nauna ako eh. Nauna ako, nag-pray ako eh. Lawayan nyo, laway lang yan. Pero yung kay Lord, kagalingan ng dala. Kaya nung kinamusta ko siya absent siya the next day, nung sumunod na araw na pagpasok niya, sabi niya, ma'am, actually, nung pumunta ako ng doktor, okay ni. Wala na akong nararamdaman. Pero yun, ganun pa man, nagpa-check up pa din ako, binigyan pa rin daw siya ng gamot. Pero yes, yun, nauna tayo bago yung laway. Bago lawayan siya. Pumapayag naman siya. Kung ako yun ayoko nga. Pumayag siya pero alam ko yung co-teacher ko na yun, hindi. Siguro para lang din masabing hindi siya tumatanggi. Pero alam ko yung kaniyang stand pagdating sa gano'n. Kasi pag nag-uusap kami, seryoso kaming dalawa about kay God. So naniniwala siya dyan, napapagalingin siya ng Panginoon. Sabi ko nga kay Pastor, yung faith niya yung nagsabing yes, ipagpe-pray ko siya. So actually, nasabi ko, pag-pray kita, kinuha niya pa yung kamay ko, tapos siya pa yung naglagay ng kamay ko sa tiyan niya. Tapos naramdaman ko talaga sobrang kumukulo, napakahangin ng tiyan niya. Sabi ko, ang hangin ng tiyan mo. Sabi niya, paano mo nalaman, ma'am? Nararamdaman ko yun nung pinag-pray kita. So, kinonfirm niya na ganun yung nararamdaman niya. So yan, si God ang bahala sa atin. He will always cover and protect us. Sa panahon ngayon na sobrang daming kaguluhan sa paligid, let us all live peace with God. Kami po ni Pastor, parang ilang araw, kasi Monday to Wednesday, may session kami ni Pastor. Impeachment session. May time na hindi namin napanood yung live, so pinanood namin siya ng replay. Akala naman namin mga 1 hour na. Pagtingin namin sa oras, mag-alauna na. Tuwan-tuwa kami, 6 hours pala yung impeachment na yan. So, ang tagal-tagal. So honestly, medyo na, alam mo yun, nakakapag-comment ka rin ng hindi okay, lalo na pag may nagsalitang isang senator na napakatalino talaga. So, ganyan. So, sabi ni Pastor sa akin, Mami, kinausap ako ni Tatay, tayo raw ay wag nang masyadong magpakaano dyan sa impeachment na iyan. Kaya sinabihan siya ni Tatay, kinausap siya. So, that day, hindi na kami nanood ng impeachment. Yung mga
clip na lang. Hindi na namin pinanood yung kabuuan. So, totoo nga naman, minsan no, ang Lord gusto niya kalmado ka. Gusto ng Lord yung mga takot mo sa buhay, hindi mo yan maramdaman. Pero minsan tayo rin na nagdadala sa sarili natin para hindi tayo maging kalmado. At sa panahon nga ngayon, people, na napakagulo ng paligid, wag na natin dagdagan. Tayo po ay Kristiyano, pamilyang Kristiyano, kung hindi pa man lahat nadadala sa church, pero tayo ay may relasyon sa Diyos, piliin po natin to live a quiet life. Sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na yung chismis. bigla sabi ng katabi, chismoso ba ako? Bigla na-question yung sarili niya, chismoso ba talaga ako? O baka lang kasi may plano ka mang chismis, wag ka namang chismis. Wag na, alam niyo yung, piliin niyo rin yung mga taong sinasamahan niyo. Baka tayo yung mga pasumba-sumba natin, pasayaw-sayaw lang tayo, mamaya kumusta yung kumpare mo? Parang nakita ko may kasamang iba. Ha? Yung Zumba, naging chismisan na no? Kung itong mga taong tong nakakasama ninyo, na ang purpose nyo sana ay maging masaya kayo, pero after nyan, puro chismis na lang. No? Meron pang mga tao ganyan, uy, kumare, kumusta ka? Okay naman. Bakit si napapansin ko? Anak ko, pagka ganyan na mga, umuwi ka na. Umuwi ka na, may gagawin ako So, tayo naman matatanda na po, alam na natin ang tama at mali. Pag yung isang usapan papunta na sa isang usapan na magkukos na sa atin ng hindi maganda, tigil na. Kung mas okay tayo na nasa bahay lang tayo, sabi ko nga sa inyo, pumili kayo ng mga kaibigan na Kristiyano. Kung hindi nyo kayang dalin sa church yung mga barkadahan nyo na yan, tigilan nyo yung pagsama-sama dyan. Kasi kayo madadala niyan. Pero kung sasama kayo sa kanila dahil ang purpose nyo, madala sila kay Lord, then do it. Pero kung sumasama kayo dyan at kayo na yung nadadala na dating ang bait-bait mo, ngayon nagiging pasaway ka na, yung dating hindi ka naman nagiinom, ngayon patagay-tagay ka na, tigilan mo yung mga ganong kaibigan, hindi ka niyan dadalin sa tama. No? Pero kung sasama ka sa kanila dahil magba-Bible study kayo, isasama mo siya sa prayer meeting, sasama mo siya sa church, then do it. Diyan matutuwa sa'yo si Lord. At yung buhay mo na magulo, tingnan mo, kakalma yan. Kasi ginagawa natin yung dapat at tama. No? Yung buhay ng kapitbahay mo, involved ka. Kung di mo ka mag-anak, huwag mong pakialaman. Kahit nga ka mag-anak mo pa yan. So please, live a quiet life. Ano ba ang mga fears mo ngayon? Ano ba ang mga ipinag-aalala natin? Ito, napakahalaga po nito, nakilala natin ang ating Diyos na siya ang may kakayahang tumapos lahat ng takot sa buhay natin. Let God bless the works of our hands. No, ano po ba yung takot ninyo? Mga magulang, taas nga po dito lahat ng may anak. Ano pong takot nyo sa inyong mga anak? Naalala ko po yung interview. Pina-follow ko po kasi yan sila Camille Prats at saka yung asawa niya. Panoorin nyo, lalo yung mga couples, ang dami ko pong natututunan doon. No, wag po nating kung kayo po ay babad sa social media, ito po yung mga panoorin yung videos, yung matututo kayo. Yung mga mag-aasawa, alam nyo kaya kung bakit nagkaka-conflict, tinitigilan nyo na po kasing mag-aral You stop studying about marriage, about yung relationship nyo. Tinitigilan nyo na. Kasi bakit? Nagiging kampante na lang kayo na ganun yung relationship nyo. Pero kailangan nyo makinig. Matututo tayo sa kanila. Sabi ni Camille Prats dun sa asawa niya, ano yung greatest fear mo sa mga anak natin? Sabi niya ganon. Sabi niya, greatest fear? Sabi niya, wala naman. Sabi niya, wala naman akong ganitong pakiramdam. So, sabi ni Camille Prats, anong ginagawa mo? Sabi ko ngayon, I'm just doing kung ano yung pinapagawa sa akin ng Panginoon sa mga anak natin. Sabi niya, tinuturo ko yung faith ko sa kanila, pinapakilala ko si Lord sa kanila, and kung ano man yung mangyari sa kanila sa mga susunod na panahon, sabi ng asawa ni Camille Prats, si Lord na yung bahala doon. So, tama naman, no? Maraming magulang ngayon ang ginagawa ang lahat para sa anak nila na nakakalimutan nila na ang Diyos ang nagtatakda at nagpaplano ng buhay nila. Masyado natin pong pinaplano sa paraan na gusto natin. Na, alam niyo po ba si Lorene, nung pinagbubuntis ko pa lang yan, ang prayer ko kay Lord, Lord, I pray,
kung tawagin mo man po si Lorene sa buhay ng mission, kung magiging missionary man po siya, God, hindi po ako tututol. Hindi ko po alam kung magkakaanak pa kami or susundan pa si Lorene. Pero ang isip ko that time, Lord, kung anong plano mo kay Lorene. Hindi po ako tututol. Ipagkakatiwala ko po sa inyo si Lorene. Nasa tiyan ko pa lang siya that time. Kaya po si Lorene, dahil yun yung nasa isip ko that maybe one day maging missionary ang anak ko. Si Lorene po, alam nyo, hindi po yan mapili sa pagkain. Pag umaalis nga po kami, sinasabuyan ko lang yan ng patukain. Ginawang manok. Hindi pa joke lang yun. Baka sabihin na naman, anak mo, pinapahiya ako sa maraming tao. Hindi po yun totoo. Actually, totoo po yun. Hindi, ulit. Alin na totoo doon? Hindi, ang totoo po doon, hindi yan mapili sa pagkain. Kasi nga po, ang isip ko, what if tawagin ng anak ko sa pagmimisyon? Naranasan ko pong magmisyon eh. Sa mission po, kung anong pagkain nila, kakainin mo. No, kung anong tutulugan nila, doon ka rin hihiga. No, kung saan sila naliligo, doon ka rin maliligo. Kung saan sila dumudumi, doon ka rin dudumi. Yung alam mo yung huhukay ka, yung meron nga isang kasama naming mission, paghukay daw niya, may nauna na pala sa kanya. Lipat na lang siya. May una nang nakabaon. Totoo po yun. And that's why, even at her younger age pa si Lorene, in-expose ko siya sa mission. Kasi, nung nasa tiyan ko pa lang siya yun ang naalala ko, Lord, dinedicate ko si Lorene kung maging missionary man din siya. Alam niyo po ba si Lorene, kumakain niya ng kanduli, ng big head, yung Taiwan. Kumakain niya ng toyo, ng sardinas. Ang itlog po sa kanya, napaka-precious niyan. Kahit araw-araw, mayat-maya, itlog ang ulam niyan, masaya yan. No, I mean, wala po, hindi po siya maarte. Kumakain siya ang palaya, ng pechay, kumakain siya ng talong. Lahat ng ihain mo sa kanya, kakainin niya. Bakit? Ayoko pong dumating ako sa time na pag tinawag ang anak ko sa kanyang calling, ay mapupuno ako ng fear kasi hindi ko siya inihanda sa buhay na yun. No, kaya po tayo mga magulang, may mga anak, wag po tayong matakot sa magiging buhay ng anak natin, lalo na kung ipinagkakatiwala natin yan sa Panginoon. No, hayaan niyo pong maging kalmadong mga parents lang tayo. Si Lorene po, mag-aaral siya ngayon sa Cainta. Nung high school siya, ang daming nagsabi sa akin, ba't mo naman pinag-aaral ang anak mo? Layo-layo. Sa isip-isip ko naman, pag nagtrabaho din naman yan, babiyahe yan eh. Diba? Unless dyan siya sa palengke ng Binangon na magtrabaho, di tricycle lang siya. Yan ang katwiran ko eh. Darating ang time, hindi ko nga alam kung saan niya gustong magkaroon ng sariling bahay niya. I don't know. Diba? Bakit ko siya pipigilan? Kaya, sige, inayaan namin siya buti nag-pandemic, no? Kaya 2 years, wala siyang biyahe-biyahe. Pero for the next 4 years ng buhay niya, nagbabiyahe siya. Nahatid siya, pauwi niya, uuwi na lang siya. So pag Monday, nitong mga huli-huling years niya dyan sa ARLSA, pag Monday na lang siya hinahatid kasi traffic. Then the rest of the days, biyahe na siya, yatid na lang siya ng daddy niya. So ngayon, mas malayo, nasa Cainta na siya. At same ulit na may mga naririnig, ba't pagkaaral na layo-layo? Paano kung magtrabaho sa Makati yan? Di hamak na mas malayo yun. Ibig ko sabihin, para matanggal lahat ng fears ko habang nasa biyahe siya, malayo ba siya sa akin, inihahanda ko yung sarili ko sa mga pagkakataon na yan. At ang isang bagay na may pinangahawakan ako, si Lord ang bahala sa anak ko. Ang Panginoon ang may hawak ng buhay niya, ng lahat, hindi ako. Nandito lang ako para tulungan siya, na ilapit siya, ibigay ang daan na dadaanan niya hanggat kaya kong gawin, papunta sa plano ng Panginoon sa kanya. Naniniwala ako na ginagamit din ako ng Panginoon para sa anak ko. Tanong ko dyan sa mga parents na nandyan, ano yung takot mo sa anak mo ngayon? Anong ikinakatakot mo? Alam niyo ba yung fear na yan? It's the same thing na questioning kung anong kayang gawin ng Lord sa buhay mo o sa buhay ng anak mo. So, ipagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon. No? Mga magulang na nandito, huwag niyong palakihin ang anak niyo sa isang sitwasyon na hindi niya makikita yung plano ng Lord sa kanya.
Siguro nga si Lauren ngayon naririnig niya to. Hindi ko alam kung nabanggit ko to sa kanya. Siguro ngayon mas maiintindihan niya, kaya pala ganun ang mami ko. Alam niyo po ba si Lauren may mga time na iiwan yan sa bahay na mag-isa lang siya. Naalala ko nandito po kami umuupa kasi ginagawa yung bahay dyan. Umupa kami dito sa layunan. Naiwan siya mag-isa. Tapos pag uwi namin, sabi niya, Mami, kanina po may nangyari. Sabi ko, ano yun? Nandito po ako sa baba. Oh. Tapos po, yung pong tuwalya na nakasampay sa taas, bumagsak po dito sa baba. O tapos, yung pong cutics na nakalagay doon, bumagsak din po sa baba. Ayan, natakot ka ba? Hindi po. Hindi po ako natatakot eh. So I mean, siguro sa ibang bata, naiwanan niya yun. Baka kung saan na napunta yung batang yun, hindi. Hindi siya natatakot kasi alam niya na pag may mga ganong pangyayari, hindi dapat siya ang matakot. Dapat yung demonyo ang matakot sa kanya. Dahil kasama niya ang Panginoon. Kaya po si Lauren, naiiwan po namin mag-isa yan, kahit gabi. Ngayon nga po yung tinutulugan niya, mag-isa lang siya doon. Dahil si Ate Gwen niya, minsan panggabi siya lang mag-isa sa taas. Walang ilaw. Natutulog po yan, walang ilaw. Kasi nga po, nalagutan kami ng kuryente. Nagpaawa. Hindi, totoo. Bakit may mga ganon si Lauren? Siguro hindi niya maintindihan, maraming pagkakataon sa buhay niya, hindi niya naintindihan, ba't ganito ako pinapalaki ng magulang ko? Because we're preparing her sa kung saan siya dadali ng Panginoon. Dahil hindi namin hawak yung part na yan. Kaya mga magulang ha, wag masyadong dikit na dikit sa inyo ang mga anak ninyo. At baka ay pagka nag-asawa na iaatu-atungal kayo, nakalupasay pa kayo dyan sa sahig. Wag ganon ha. Wag ganon. Kalmahan nyo lang. Lahat ng takot nyo, lahat ng pag-aalala ninyo sa mga magulang, sa mga anak ninyo, ibigay nyo lahat sa Panginoon. O, hinaya ko, punta lang kay Sano. May crush eh. Pero sinasabi ko sa kanya, anak, confirm, bakla yung... Sabi ko, iba siya makipag-usap dun sa staff ng lalaki. Kasi may lalaking staff, tapos may mga babae. Ino-observean ko siya, ay, iba makipag-usap dun sa lalaking staff. Tapos sabi niya, kinilig daw siya. Sabi ko, tanong mo, daddy mo kung kinilig din. Kinilig din, daddy niya. Kasi same doctor yung gumawa ng salamin nila eh. Pagdating sa akin yung matandang doktor, ano ba yun? Ba't ganun? Gusto ko rin ma-experience yung kilig. That try lang. Pero pogi naman talaga ng doktor. Pogi talaga para siyang artistahin. So, kaya po kung may pupunta ng Gaisano, tanungin niyo po si Lauren kung sasama sa inyo, ha? So, yan. Minsan ginagamit na nga niya si musika. Mami, may bibili daw po si musika sa Gaisano. Nagamit mo pa yung bata, ha? So, yan. So, speaking of being parents po yun sa fears natin, ha? Yun naman mga single dito, mga, the single ladies, wag kayong matakot sa future ninyo. Ito kasi minsan ang idea ng mundo eh. Pag may asawa lang tsaka nagiging masaya, hindi po yun totoo. No? Kung kayo ay tinawag, hindi pala ako kasali doon, may asawa na pala ako. Kung kayo ay tinawag na maging single at maging happy kayo, that's your calling, no? Ang calling ninyo ay pakainin kami, ganyan. Ilibre kami. Magkape tayo somewhere. Yan ang calling nyo talaga, mga singles. Bigla napaisip si ate, mag-aasawa na nga ako bukas. But, si Sarah, walang ka-pressure to eh. Mamaya nga, makakansyawan to. But anyways, I mean, kung singles kayo, wag niyo i-pressure ang sarili nyo. Sabi ko nga, nasabi ko na to dati pa sa inyo. Pero sabi ko nga kay Ate May, kung ikaw ay mag-aasawa at hindi ko maririnig na yung tawa mong ganyan at ikaw ay dahil nababagabag na, wag ka na lang mag-asawa kung yan ay talagang joy mo na. Pero kung meron darating, kung may afam, sinong gusto afam mapangasawa ni Ate? Naka-live ba tayo? So, I mean, diba? I mean, don't pressure yourself. So, ano ba yung fear mo? Fear mo na tumandang dalaga ka? And so what? Pag matandang dalaga ba, ibig sabihin malungkot yon? Ibig sabihin, pangit ba? Walang nagkagusto sa kanya? Hindi eh. Kailangan mong maintindihan kung anong plano ng Panginoon sa iyo. Sa mga tatay, ano yung fear ng mga tatay? Na hindi nila ma-provide yung kailangan ng family nila, wag po kayo mag-isip ng ganon.
No, ang laging ipanalangin ng mga katatayan dito, Lord, palakasin mo po ako. Bigyan mo po ako ng mga oportunidad na galing sa'yo. Yun ang lagi niyo pong ipagpreya, opportunities na galing kay Lord. Para yung pagpo-provide sa family ay magiging maayos. At kung may mga pagkakataon na feeling mo hindi ako good provider this time, huwag kang mag-alala. No? Ang asawa mo, kabiyak mo yan. Wag lang, tayo pong mga misis, mga asawang babae, wag din naman nating iparamdam sa lalaki na parang ang konti-konti lang ng ambag nila. Wag pong ganon. No, at hindi yun totoo. Hindi po tayo sa numero titingin. Tayo po ay titingin doon sa pagiging mabuting asawa. No, ng asawa natin. Alam niyo po ba, may co-teacher ako, nagkwento siya sa akin, sabi niya, alam mo, nakita ko yung nanliligaw sa akin dati, ang yaman na, may kotse na, gano'n. Kaya nagkwento niya talaga. Sabi ko, kumusta? Hiwalay na siya sa asawa niya kasi ng babae. Tapos sabi ko, nanghihinayang ka ba? Sabi ko, tingnan mo, kung ikaw na pangasawa nun, di hiniwalayan ka na rin ngayon. Dahil, oo nga naisip ko ngayon. Sabi ko, tingnan mo yung asawa mo. Di ba? Hanggang ngayon, mahal na mahal ka, magkasama kayo. Lagi kang tinutulungan sa school. Siya pa ang tagadala ng mga kailangan mo. Totoo ka dyan, Mayan. Sabi niya, sobrang nakita ko nga, na-appreciate ko bigla ang asawa ko. Diba? Minsan kasi nakatingin lang sa ganung bagay eh. Dapat ganito yung buhay natin. Hindi po yun eh. No? Si Pastor, may mga moment po gusto niya magtrabaho. Dumating na nga sa point na gusto pang magtrabaho sa ang lugar ngayon. Sa New Zealand. Hindi ko yun alam talaga pag nalaman ko, ba't ka-apply doon? Ang problema. May time pa na gusto niya, parang pupunta rin siya ng Taiwan, mag-work daw siya, ganyan. Sabi, bakit? Alam niyo po ba, isang bagay na na-appreciate ko po, lumakoy po si Lorene na si Pastor po yung kasama niya. No, hindi namin hinayaan na katulong, yaya, yung mag-alaga. Kasi wala po kayong pampasweldo talaga. Hindi totoo yun, no? Kaya nga, kayo kung ang babae ang nagtatrabaho, yung lalaki ang maiiwan sa bahay, naman. Di ba? Naman. Kung may mga ganong pagkakataon, kung yung lalaki naman naglalaba, naglilinis ng bahay ninyo, kung may anak kayo, siya nag-aalaga ng anak nyo, naman. There's nothing wrong with that. Ang mundo lang ang naglalagay ng standard eh. Dapat ang lalaki ganito, dapat yung lalaki nagbibigay ng hindi po. Wala pong ganon, no? Kung yan ang magpapakalma sa pamilya nyo, magtatanggal lahat ng fears ninyo, then that's okay. Mahalaga, si Lord ang nagpo-provide sa inyo. Kung darating man ang time, si Pastor po, hindi po siya walang kita. Meron po yan. Kaya nga sabi ko sa kanya, alam mo, Daddy, napaka-good provider mo kaya. Hindi mo lang siguro nakikita yon o hindi mo lang nare-realize, pero napaka-good provider mo. No? May mga pagkakataon po, nag-aaral ako, abutan niya ako ng pambayad sa tuition ko. Hindi ko alam kung sa gabi, kung saan nagpupunta. Namamalimos na pala sa gabi. Ano? Arms. Nagbubukas na pala ng pinto sa 7-Eleven, no? Kaya may naiaabot sa akin. Pero sobrang good provider po siya. At I pray and I hope na hindi ko naparamdam kay Pastor na ito ka lang, ganyan ka lang, walang ganon. At never ko yung naisip at hindi ko yung iisipin kahit kailan ng buhay ko. So, He will calm your fears. No? Si Lord, sa number 1, He is our mighty Savior. He will delight in us. No? Yang pangatlo na yan, kakalmahin ng Lord ang buhay natin. Huwag tayong maging Kristiyanong stressed. No? Huwag tayong maging Kristiyanong nag-aalala. Huwag tayong maging Kristiyano na lahat na lang gagawin natin. Hindi pwedeng ganun. Hayaan nating si Lord. Tapikin mo yung katabi mo, si Lord bahala. No? Si Lord bahala. Huwag tayong ma-stress. Huwag tayong ma-stress. Nito nga, nag-iisip ako kasi yung kompre po, may bayad yan. Yung tuition ko po, the last term ko na, magtitisis na po tayo. Kasama kayo ha. Magtitisis na po ako. So, mas malaki po yung tuition ko. Plus yung thesis pa itself. So, talagang malaking halaga po ang kakailanganin. Pero, sabi ko nga, Lord, dinala mo ako dito. Hinayaan niyo po ako magsimula. Kayo po yung tatapos dito. Sasamahan niyo ako hanggang sa huli. So, bakit ako mag-aalala? Nandiyan naman si Pastor. Siya yung babayad tuition ko, di ba? So, ba't ako mag-aalala? Sabihin natin, hindi ako mag-aalala.
kalma lang ako. Sige, punta po tayo sa 1 Thessalonians 4:11-12. Sabi dyan, make it your goal to live a quiet. Ito pala yun. Bakit nandito? Sa 1 Thessalonians ko pala hinahanap. Make it your goal to live a quiet life, minding your own business, and working with your hands, just as we instructed you before. Next. Then people who are not believers will respect the way you live, and you will not need to depend on others. Ito po ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Habang kinakalma niya tayo, habang tinatanggal niya lahat ng takot natin, gusto ng Diyos na sa Kanya tayo umasa. Sabi dyan, no, and you will not need to depend on others. No? Minsan po, ito po, may kapatid po ako sa US, 2 po yan. Sabi ko sa kanila, nagtanong ako doon sa isa, sabi ko, Ate Nora, sa US ba may mga pulubi din? May mga taong grasa, di ba dyan? May mga namamali mo. Sa'yo na kung meron. Ang dami rin. Sabi ko, America na yan, di ba? Mayan kasi dito, pag hindi ka nag-work, pag tatamad-tamad ka dito sa US, ganyan talaga magiging buhay mo dito. So, ganyan, hingi-hingi ka na lang. Meron nga daw time, ultimo sigarilyo sigarilyo, lalapit yung isang, yung isang taong grasa, ganyan, namamalimos, hihingin yung sigarilyo na yun. Para kasi hindi ko ma-imagine sa isang bansang napakayaman, may ganun pa rin pala. So, hindi na kasalanan talaga ng gobyerno. Kasalanan na nung tao. So, sinasabi ng ate ko, pag hindi ka nagtrabaho dito, maghihirap ka talaga. And feeling ko same thing din naman sa atin, no? Sa atin, lalo na kung wala kang ibang aasahan. So, please, yung pagkakaroon natin ng, alam mo yon, yung idea na kailangan kong kumilos. Ako po lumaki sa, alam niyo po ba dati, nung college ako, laki-laki ng bag ko. Ang laman po noon, mga niripak na mani, na, basta nag-repack po ako ng beans, ng binusa. Nire-repack ko po yun. Kasi pag college, hindi bawal magtinda eh. So, alam na ng mga kaklase ko, habang nagkaklase kami, lalapit sila, titinda po ako. May pambaon ako. So, kaya po, at the very young age, kahit po nung elementary ako, papel ko, di ba kinakanta ko sa inyo, papabili akong papel sa nanay ko. Inibenta ko yung sa kaklase ko. Benching ko isa. O di, dami kong pera. So, tapos kinamag, nanay, bili mo akong papel. Ano ba naman, kakabili ko lang ng papel sa'yo eh. Di ko sinasabi sa kanya, binibenta ko sa mga kaklase ko. Alam niyo, may mindset na ako ng ganun, di ako pwedeng mawawala ng pera, kailangan gagawa ako ng paraan. So, as I grew up, ganun din po ako. Kaya po ngayon, hindi po talaga pwede. Hindi pwede. Ako po yung tao siguro na tinawag na magtatrabaho talaga. Though may mga moment na parang gusto ko na mag-resign. Pero pag naisip ko lang, mas mahirap pag walang trabaho. Kailangan po natin gawin yon. Yung fears na yan, yung fears mo para bukas, baka ikaw din naman talaga ang solusyon dyan eh. Wala kayong makain, baka ikaw din talaga ang solusyon, kaya wala kang makain. No? Or baka tayo na rin na nagiging dahilan, kaya wala tayong nakakain. No? God is a God of order. He will never tolerate yung mga katamaran natin sa buhay. No? Kung kailangan mo, alam niyo po ba maraming pagkakataon sa buhay ko, nung pong ako'y high school para po magkaroon ako ng bagong sapatos, nagpapakakatulong po ako sa mga kapatid ko. Wala pong easy way sa aming magkakapatid. Gusto mo niyan? Pagtrabahuhan mo. Po, pinaglalaba ko yung mga kapatid ko. Pag Saturday, punta ako sa bahay nila, general cleaning, lilinisin ko yung bahay nila. Tapos, after nun, sabihin ko sa kapatid ko, Ate Sisette, bilan mo naman ako ng shoes. Tapos sasama niya ako sa Mega Mall, bibilan niya ako ng shoes. Pero bago niya ako bilan ng shoes, pinagtrabahuhan ko na muna yun. So, ganun po ako. Kaya, yung totoo, yung ibang mga tao, pag sinasabi na bakit ganun, unlike ko iniisip, hanggat kaya mo, hanggat may lakas ka, makakagawa ka ng paraan. Kailangan mong mag-aral, kailangan mong aralin ng maraming bagay. Nakwento ko rin po yan sa inyo, no? Ako yung naglalako ng ulam para may kita kami. Alam ni Mami yan, nagdadala kami ng itlog ng pugo dun sa school nung aking hipag. Hipag ba tawag dun? Pilas. Nagdadala kami ng itlog ng pugo. Minsan luluto kami ng turon. Nagdadala namin dun sa school. I mean, kailangan eh. Kailangan. May batang umaasa, may pamilyang kailangan pakainin. Kailangan kong gawin yun.
Sabi doon, and you will not depend on others. No? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yun. Kaya mo yun. No? Lalo na kung ang pamilya nyo sadsad na financially, kailangang may gawin tayo. Si Lord ang magbe-bless ng mga kamay natin. He will provide for everything. He will provide, yes. Pero syempre, sabi nga, kailangan bigyan natin ng reason ng Panginoon para maging masaya siya sa atin. No? And then, sa Deuteronomy 28:12, dito po tayo matatapos. Sabi diyan, the Lord will send rain at the proper time from His rich treasury in the heavens and will bless all the work you do. Oh my goodness, gustong-gusto ko yun. You will lend to many nations, but you will never need to borrow from them. Sinong gusto yun? Yung sa sobrang gustong-gusto ng Lord na i-bless tayo, yung hindi na tayo yun ang ihiram, tayo na yung magpapahiram. Dapat may ganun tayong mindset, no? Na dahil Kristiyano na tayo, kailangan maniwala yung mga tao na totoo yung Diyos natin, na pinagpapala tayo ng Diyos, na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos natin. Napakahirap po na nasa isang church tayo, pero yung mga tao ang tingin sa atin para tayong mga pulubi. Sabi mo sa sarili mo, hindi ako yun. Hindi ako papayag ng ganon. No? Hindi talaga. At huwag tayong papayag. Si Lord, sabi doon, He will send rain. Pauulanin niya tayo ng pagpapala. Pero may mga kailangan tayong baguhin at may mga kailangan tayong ayusin. No? Si Lorin po, alam niyo po kung bakit ganito lang din kalmado po kaming parents, kaming mga magulang, no, ni Lorin. Hindi kami natatakot. Si Lorin po, hindi po yan lumaki na na yung mindset niya, kaya namin i-provide lahat sa kanya, hindi. Hindi po talaga. Kaya sabi ko po sa inyo, kahit anong ihain nyo dyan, kinakain yan. Kasi hindi Hindi pwede sa akin yung ayaw niya, ibibili ko siya ng ibang pagkain. Ay, lumayas ka sa lamesa, hindi ka pwede dito. Totoo po yun. Ba, kumakain kami? O, ba't ayaw mong kumain? Ayoko po, mami. Alis ka. So, kumakain kami ng daddy niya. Siguro mga ilang oras, lilipas lalapit na yun, mami, gugutom na po ako. Bibigay ko yung pagkain niya, kakainin niya. No? Wag po tayo yung sumusunod sa mga bata. Kaya napupuno tayo ng fears. Kasi ang takot natin, paano pag nawala ako? Sinong gagawa nito para sa anak ko? Naku, ngayon pa lang po, ayusin na natin ang pagpapalaki. Ano? Si Lorin po, dumadating po yan sa school, hindi po bago mga gamit niyan. Sapatos niyan, hanggat hindi sira, hindi ko po yan binibili. Bag niyan, hanggat hindi sira, or hindi, like mga 2 years na niyang nagamit, hindi po yan bibili ng bagong bag. Hindi. Alam niya ang Christmas party, hindi po bago ang mga damit niyan. Tatanungin ko sa kanya, anong gusto mong isuot sa Christmas party? May mga damit siyang maayos. Mami, ito po. Di kailangan laging bago. Lumaki po si Lorin ng ganyan. Kaya yung kami bilang parents ni Pastor, kalmado lang po kami. Hindi kami natatakot para sa anak ko na, sino magpo-provide sa kanya, pagkaganon. Hindi talaga. Kasi we trained her to be simple. May mga time nga po na nag-grocery kami, kasama ko siya. Sabi niya, mami, sumeldo na po kayo? Sabi ko, hindi. Bakit? Bakit po ang dami natin binibili? May pera kayo Bayang ganon. So, i-explain ko sa kanya, anak, ang sweldo ko, eto lang, ganyan-ganyan. Sabi niya, bakit po namimili tayo? Nag-loan kasi si mami. Na-explain ko sa anak ko na, anak, ito lang yung take-home pay ko. Ito lang yung pera natin. So, ramdam din niya pag alam niya na medyo tight yung budget namin. Ramdam niya na ito yung food namin. Pero walang reklamo. Kasi even kaming parents, di naman kami nagreklamo. We trained her to eat kung ano yung nasa table. We trained her to be simple. No? Kung hindi kaya, hindi kaya. At kahit kaya pa, hindi pa rin kaya. Kasi kailangan niyang matuto. Kailangan niyang lumaban ng maayos sa buhay. Hindi kasi kami laging nasa tabi niya. Kung may parent kayong kasama dyan, sabihin nyo sa parent o kayo mag-asawa, sabihin nyo sa isa't isa, palakihin natin ang ating anak sa simpleng buhay lang. And mahayaan yung mangarap sila. Ito nga po, sabihin niya sa akin, mami, yung iPhone po, ganyan-ganyan. Oh, gusto mo ng iPhone? Kala naman niya, bibili ko siya. No? Opo. Ay, pag
nag-work ka, tsaka ka bumili ng iPhone. Hindi ko siya bibili ng iPhone. Wala pa siyang work, magkaka-iPhone na siya? No. Ang basta sabi ko sa kanya, pag nagka-work ka na, tsaka ka bumili ng iPhone. Sabi ko sa kanya, ako nga teacher, ang cellphone ko, diba? Bago pa ako magpalit ng cellphone, ilang taon pa. Yung tipong hindi na gumagana ata yung mga ibang apps bago ako magpalit. I mean, teach our children that way. No? Hindi po sila ang sagot sa susunod na generation. Ano ba? Tama ba yung term ko? Tayo po na mga matatanda ang magiging sagot sa susunod na generation. Pag po yung mga kabataan na yan, pinayagan nyo lang ng cellphone. Pag nagtrabaho yan, tingnan nyo, laging absent yan. Pag ang bata laging absent sa school, pag nag-work yan, laging absent yan. Bakit? Nakasanayan nila yun eh. Dadating ako pag gusto ko lang. Magtatrabaho ako pag feel ko lang. Remember? Pag hinayaan niya mga kabataan niyan na kung anong gusto nilang kainin, yun ang gusto nilang kakainin. Darating ang time, pagdating na may mga edad yan, makita nyo, puro sakit ng katawan nila. Puro langgonisa, puro hotdog, puro kung ano-ano. Di ako makain ng gulay Arte ha? Ang arte, mayaman. Sa school nga po, ba't ayaw bumili ng soup? Di po ako makain ng lugaw. Anak mayaman? Sabi ko sa private school ka mag-aral, walang lugaw dun. Diba? People, parents, tayo ang magiging tugon sa susunod na generation. Paano natin sila palalakihin? Yan ang susunod na generation. So tayo po, For I am the Lord your God, I am holy. Yan po sinasabi ng Panginoon. Tayo po ang maging tugon ng pagpapalaki ng may kabanalan sa ating mga anak. Mga anak ninyo, pinapayagan yung murahin kayo? That's not good. That's not good. Sabi sa Bible, ang mga anak na lapastangan sa kanilang magulang, lagot kayo kay Lord. Sabihin mo dyan, kung may kabataan kang katabi, lagot ka kay Lord pag bad ka sa parents mo. No. Huwag kayong papayag, parents. Kami po, si pastor po, lumaki si Lorin na pinapalo yan. Pag hindi okay, pinapalo po talaga. Kung may time pa, kailangan tampalin ang bibig kasi hindi okay yan sinasabi. Si Lorin, pag may mga moment na nakita ng daddy niya na hindi ako nirerespeto, may mga pa-ismid-ismid siya, lagot siya sa daddy niya. No? Hindi po pwedeng ganon. Pag pinayagan niyo yan, na may kakayahan na yan, na kaya na nilang sarili nila, kung ngayon pa lang, nagbabad words na sila sa inyo, anong susunod nilang kayang gawin sa inyo? Huwag kayong pumayag. Parents, lagi po nating isipin, darating yung time, magiging mahina tayo, tatanda tayo. Turuan natin ang ating mga anak na maging mapagmahal, na kung humina man tayo, magkasakit tayo, tumanda tayo, yung puso nila, aalagaan nila tayo. No? Huwag natin silang hayaang maging suwail. Ang Kristiyano po nagtatama. No? Ang Kristiyano po nagtuturo ng kabanalan. Sa atin po magsimula yun. Okay po? Sige po. Yung sa magkatabi na lang po, huwag na kayong lumayo pa kung saan. Pag-pray po natin, ang pinakamahalaga po ngayong araw na to, makita at maramdaman natin sino ba si God sa buhay mo. No, being the Holy God, ano pa yung gusto mo pang maintindihan patungkol sa Panginoon? Hallelujah, Lord. Lord, we are in your presence, Panginoon, at nasa harap kami ng presensya mo ngayon, Lord God. You can see the conditions of our heart, our life, Panginoon. Lord, it is being laid to you, God, Panginoon. Lord, salamat po sa word mo na patuloy po na nagtuturo sa amin, na nagre-refine sa amin, na nagtitrain sa amin towards your righteousness, Panginoon. Towards your holiness, God, Jesus. Lord, magkaroon kami lagi ng banal na takot sa iyo, Panginoon. Whether, Lord, kami man po ay mag-isa o nasa grupo man kami ng mga tao na kasama namin, let that fear of the Lord be in our minds, our hearts, our life, O God. Lord, magkaroon kami lagi, Panginoon, ng awareness na yung presence mo ay nandyan, yung banal na presence mo ay nandyan. So that, Lord God, we will be separated, Lord God, from the life of sin, Panginoon.
from the life of darkness, God. Lord, wala na kami sa kadiliman, nasa liwanag na kami. Lord God, because, Lord God, of the grace, Lord. Salamat, Panginoon, dahil sa mga paalala mo sa amin pong ito. Not just, Panginoon, kailangan po sa preaching kaganina, hindi lamang po na this is a theme of month of about holiness. But Lord, holiness, Lord, is an everyday, Panginoon, buhay ng mga anak mo, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo pong pagtuturo, Lord God. Salamat po, Holy Spirit. Panginoon, patuloy mo kaming pag-apoyin, Lord, sa buhay ng kabanalan, sa buhay na nakalugod-lugod sa iyo. Let our mind, the way we talk, the way we live, the way we interact, Lord God. Lord, yung liwanag ng ilaw, Panginoon, ay makita sa amin at hindi kami, Panginoon, nasa ilalim ng mesa at nagtatago at nababalutan. Kundi, Lord, nasa taas kami, Panginoon, at nagliliwanag at ikaw ang yung nire-reflect namin sa aming buhay. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Maging din, Lord God, sa aming mga families, Lord, na na-mention kaganina, let our light shine, Panginoon, sa aming pong pamilya at ma-cast out ang namang mga darkness, Panginoon, sa pamilya namin in Jesus' name. All the works of the flesh, all the works of the enemy, Lord, will be cast out, will be removed sa aming pong buhay. Let our light shine, Panginoon. That light is the holiness of the Lord Jesus sa buhay namin. Salamat po, Lord God. Thank you, Lord Jesus, Lord, and also your church, Panginoon. This is, God, where your dwelling place is. This is a holy ground, Panginoon. Kaya na nga sa kanta, we are declaring, God, that holy warrior angels, Panginoon, is surrounding us, Panginoon, every time, Lord God, that we have gatherings here, Panginoon, is most especially you, Jesus, Lord, na nasa kalagitnaan namin, nasa puso namin, at nandito, Panginoon. Lord, this is your church, oh God. This is your holy place, Panginoon, and we will treat it, Lord God, Lord, with holiness, Panginoon, and we will serve with holiness to you. Salamat po, Diyos, sa inyo pinagkakatiwa ng lahat ng ito. Cover us, Lord, every one of us with the holy, powerful blood of Jesus, and no enemy can snatch us, Lord God. No darkness, no evil, Panginoon, ang siya makapanakit sa amin because of the holiness of the Lord is surrounding us, oh God, protecting us, giving us shield, giving us direction, Panginoon, towards your holiness, God. Thank you, Jesus. Salamat po. Sa iyo po lahat ng kapurihan pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Everybody say Amen. Come on, give praise to the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Yan, God bless us all po.